Kahit na hubata kayo. Kaya as we start po, kahit may dadako na sa ating pag-aalit na pag-ulit pagsamba. Excited daw ba kayo? Amen! Amen! Ito po kagising pa nga, excited tayo. Ito po kagising mo pa ako. Gigil na kang mag-praise na worship ka. Amen po ba? Nagkagalo po yung sitwasyon tamo. Hindi ka masang tulokan naman. Kung nakaharapan ng problema, pagpuri ka pa rin ng Diyos. Amen po ba? Kaya yung sabi na po yung Psalm 150 verse 6, sabi na po, let everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord! Pag sinabi ko po let everything that has breath praise the Lord. Lahat ng buhay kailangan magpuri sa ating Panginoon. Amen? Pag sinabi ko let everything that has breath praise the Lord! Praise the Lord! Amen. Sige po, tayo may mawit at papuri sa ating Panginoon.
Christian, di ba tayo patuloy na mahal sa ating Panginoon? Magsama ba ako? Let's continue to sing praises to our God. God is good. All the time.
purihin ang ating Panginoon. Hallelujah. We worship you, God, in this place. Jesus is the highest. Your name is above all name. Hallelujah. King of kings and the Lord of lords. Amen. Sige, kapatid. Tanggalin na tayo magpuri sa ating Panginoon. Let us be a quiet heart right now. Kapatid, kung magpupuri ka, pero malayo yung isip mo, yung puso mo right now, I encourage you. Isipin mo yung mga bagay na binigay ni Lord sa'yo, nakaraan pa. Kung may sakit ka, pinagaling ka. Kung panahon na walang wala ka ngayon, lumipas na natin ang parin. Just think about that, kapatid. Hindi porke maawit tayo, pero yung puso natin, isip natin, yung problema, tinitignan natin yung sarili natin kung ano yung kaya natin gawin. Kung tignan yung sarili mo, kapatid, tignan mo ang Diyos kung saan ka niya dinala, hanggang saan ka niya gustong galin. Right now, our heart is seeking our God is seeking our heart right now. Nagpupuri ka ba talaga o sumasamba kayo? Let us focus to our God right now. Kapatid, this is the time. Kung sa araw-araw nakakalimutan mo magpuri dito, this is the right time. Nandito ka. Hindi aksidente na narito ka. Worship our God. Yung isipin mo pa lang siya, focus on Him. Pasalamatan mo siya. Purihin mo kung gaano siya mabuti sa'yo, kung gaano siya ka-faithful sa'yo. Walang kabuluhan ang pagkakawin, walang kabuluhan. Ang ating mga puso ay puno na kabigatan. Come on right now. Focus on Jesus. Hallelujah. Sigarapahan, 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 biyagarahan. Lord, pinupuri ka namin, Lord. So, Lord, grace mo lang, Lord, kung bakit kami narito. Hindi dahil mabalik kami, mabuti kami tao. Lord, grace mo lang talaga, Lord. You chosen us, O Lord, and tinawag mo kami, Lord. Hindi dahil mabuti kami. Because you are a gracious God. You are a generous God. You are a loving God. Lord, wala po kami ipagpamalaki sa iyo. Makasalanan kami who don't deserve, O God. But your grace and love and mercy to us, O God, tinanggap namin buwan sa iyo, Panginoon. Kaya right now, O God, we sing our heart, O God. Puri na lang pupuri ang bawat isa na natin. Let each and everyone, O God, ma-receive, Lord, yung mga salita mo. At tumigo na, Lord, yung puso niya. Galing mo ba ang tumigo, Lord? Pag tumigo, Lord, daladala nila ang salita na instruction, Lord. Lord, hayaan mo ang bawat isa, Lord, marinig ka. Hindi lang, Lord, sa aming mga tenga, kundi sa puso, Panginoon. At hayang ituwid, Lord, lahat ng mga pagkakamali natin. Realign ourselves, O God, doon sa puso, mapagpuri, O God. Hallelujah. Come on, church. For your name is great and greatly to be praised. And I sing praises to your name, oh Lord. Praises to your name, oh Lord. For your name is great and greatly to be praised. And I sing glory to your name, oh Lord. Glory to your name, oh Lord. For your name is great and greatly
bless po sa ating lahat. Thank you, Lord. Ikan sopas miras kan. Sige po, let's continue sa ating gawain at magdadako tayo sa ating tithes and offering. Sabi po sa 2 Corinthians 9, 8 and 7, 7 to 8, pagbigay ang bawat isa ayon sa ipinasya ng kanyang puso. Huwag mabigat sa loob o dahil sa kailangan sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng masaya. So, ganun po ang tinuturo ng Bible sa atin. Sa ating pagbibigay, let us check our heart kung may saya, may joy ka ba na magbigay. Hindi lang dito sa church, hindi. Kung pagbibigay, yung habit natin o yung ginagawa natin pagbibigay, bigay ng tulong, yung hindi mabigat sa atin, at lalo na sa gawain ng Diyos na ating binibigay, hindi ito obligasyon o responsibilidad o mga tinuutos ng ating Panginoon na kung magbibigay ka ay yung magaan sa'yo, yung bukas sa palad mo. So, sabi ng Diyos, iniibig ng Diyos yung mga tao nagbibigay ng gano'n. So, kung gusto niyo po na malugod ang ating Panginoon sa ating pagbibigay, yung magaan na yung bukal sa ating kalooban, pagbibigay na, is not about amount, yung ating binibigay, kundi yung talagang masaya ka, na iuhulog mo yung tithes and offering mo doon, para malugod ang ating Panginoon. Amen po ba? So, let us pray for our tithes and offering. Tayo po itumayo. Ang maraming Diyos na kita, mapangkitan sa lahat. Minsan pa, God, maraming salamat po. All the blessings that we receive from you. Maging yung kalakasan namin kung kami ay makagalaw o magawa yung mga bagay namin gagawin sa aming mga trabaho, negosyo, o ano pa man, Lord, resources ng aming buhay. Ikaw ang patuloy na magpadaloy ng mga biyaya, Panginoon, sa amin, sa mga gawa ng ating mga kamay. Lord, i-bless mo po ang bawat isa sa aming pagbibigay gawa, Panginoon, kung malugod ka sa amin, Panginoon. Salamat po, we give you glory, honor, praise, and Jesus we pray. Amen. God is good and all the time. Good morning po sa ating lahat. Sabi naman sa katabi mo, I'm blessed, you are here. Sige po, yung ating mga kids, mama na kay Teacher Andrea for our Sunday school. Gandang umaga din po sa lahat ng ating mga tagapanood online. Binabati po namin kayo ng magandang umaga. Blessed morning. Thank you, Jesus. Sige po, before we start, let us pray. Father, we thank you for this morning. Come on, just welcome the Holy Spirit, our great teacher. Good morning, Holy Spirit. We continue to acknowledge your presence and honor you in this place. Lord, kinikilala po namin ang iyong pagkilos, ang inyong kapangyarihan sa buhay po namin. Lord, you are our great teacher. You are the senior pastor of this church. Kayo po ang may kapangyarihan bumago ng aming kaisipan, ng aming puso. Lord, ngayong umagang ito, bukas po ang aming isip, ang aming puso, at malaya po kayo gumalaw, kumilos, according to your purpose and will in our lives, O God. Salamat, Lord, sa
salita mo. This is already blessed and powerful, Lord God. Ito po ang may kapangyarihang magtuwid ng aming buhay, mag-correct sa amin, at Lord, nawa ang salita mo ay tumubo po ng siksik, liglig, Lord, sa aming pong mga buhay. Gawin mo, Lord, yung hindi po kayang gawin ng tao. Maraming salamat po. We pray that your presence be felt in this morning, your voice, Lord, marinig ng bawat isa according to their personal situation in their lives, O God. Salamat, Lord. Nawa, hindi po kami lumabas ng kaparehas pa rin nung kami dumating sa lugar nito. Maraming salamat po. This we pray and ask in Jesus' name. Bawat isa ay magsabi po ng Amen. Amen. And Amen. Glory to God. Nandito po tayong lahat. Hallelujah. Last week po, napag-usapan natin yung about connecting to our God, our Father. Mas yung oras po natin sa Panginoon, kung sino po ang ating Ama, siya yung ating magiging kawangis. Amen? Di ba po yung mga parent, lagi natin tinatanong, sino ang kamukha, nanay or tatay? So kung tatay mo talaga ang ating Panginoon, kailangan maging kamukha mo siya. Amen? Amen? So, ngayong umaga po nito, connected pa rin po doon yung ating pag-uusapan. It's not about prayer, but ang ating pong sermon is entitled, Planning Without God. Okay. So, listening to God is napaka-importante. Nag-agree po ba kayo doon? It is a vital part of our Christian life. No? At sabi po ng Proverbs 3:5-6, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. Ang sinasabi pong heart dito is not the pumping heart, but it is our mind. No? Sabi niya, lean not on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him, and He will make your path straight. Sa Tagalog po, maganda. Magtiwala ka ng buong puso sa Panginoon. Amen? Hindi sa katabi mo, hindi kay Bombay, kundi kay God. Amen? At huwag kang manalig sa iyong sariling karunungan. Alalahanin mo ang Panginoon sa lahat ng iyong ginagawa at ituturo niya sa inyo ang tamang landas. Amen? God is so good. He is more than willing to guide us. Amen? Have you wondered bakit meron po mga plano sa buhay natin na hindi nag-work out? Tinry mo mag-abroad ulit. Tinry mo pumunta sa lugar na ito. Pero bakit hindi nag-succeed yung plano na yun? Amen? Tinry mong umpisahan itong ganitong business. Pero bakit napurnada? Okay. Tinry mong pumasok dito sa ganitong school na ito. Pero iba yung napasukan mo. Okay. So marami po tayong plano kung minsan hindi natutuloy. Amen po ba? You've done your best. Diba? Inisip mo kung paano yung pinaka-the best way para ma-accomplish mo yung isang plano na ito. Pero sa bandang huli, hindi pa rin nag-work out. Naisipan niyo na po bang tinanong si God, ano ang itinuturo niya sa'yo? Amen? Bakit kaya hindi natuloy po ito, Lord? Now, why didn't it work out? Madalas, pwedeng kulang ka ng kaalaman, kulang ka ng skills, kaya hindi na-accomplish, hindi nabuo yung plano na yun, hindi na-implement. Minsan naman, kakulangan ng resources. Pero madalas, ang isang dahilan bakit po hindi nag-work out yung isang plano is iniwan mo sa labas si Lord. Hindi mo isinama si Lord sa pagpaplano. Kaya po title ng message natin ngayon, Planning Without God. Sino po lahat dito yung gustong magkaroon ng breakthrough? Taas ang kamay.
Amen. Tanong, sinama mo na ba si God sa mga plano mo? Your plan according to your knowledge, understanding, and resources, what you want to accomplish, where you want to go, and yet you leave God out of the plan. Pag-isipan po natin ito. God is omniscient. Pag sinabing omniscient, He knows everything. Simula hanggang sa wakas mo, alam ng Panginoon. Even the future, alam niya yung mangyayari. And God is omnipotent. He is all-powerful. No? And He is willing to give us a guidance and a direction. He helps out of the equation kapag ikaw ay nagpaplano. Amen? Kaya po, minsan, tanungin natin sa sarili natin, o si Lord, plano mo ba ito sa buhay ko? Or yun lang yung gusto ko? Kaya po isang prayer ko is, Lord, kung hindi mo po ito kalooban, tanggalin mo yung desire sa puso ko. Diba? Kasi pag ayaw mo na, hindi mo na siya nanasahin, hindi ka nagagawa ng effort. Diba? Kasi kung hindi siya will ni Lord. Kaya, ang isang pag-pray mo, Lord, kung hindi mo po ito yung will, tanggalin mo yung desire sa puso ko. I remember, nung dapat pupunta po kami ng US ni Abe, ganun yung pinag-pray namin. Before kami ma-interview po sa US Embassy, ang sabi namin, Lord, kung hindi mo po ito kalooban, tanggalin mo yung desire sa puso namin. Pero nag-start na kaming mag-ayos. Nag-start na kaming mag-ayos ng papel, no? At nung a day before, na kami ay interview sa embassy, naiwan ko pa ang passport ko dito sa Pampanga. Bumalik kami dito ng pangalawang beses. Biruin ko yun, sabi namin, para hindi kami pagod, hindi kami stress. Nandun na kami a day before. Para po yung biyahe namin, less than 20 minutes lang. Nandun na kami sa embassy. Pero that day, naiwan ko pa yung passport ko sa bahay namin at inuwian pa po namin. So dumating kami doon ng maaga. Alas 10 ng umaga, nandun na kami sa Airbnb na nirentahan namin. Pagdating ko doon, tinignan ko yung papel. Akala ko nandun na sa lahat ng folder. Ngayon pala, naiwan doon sa table. No? So bumalik pa kami. No? And then, nakabalik kami doon ha, gabi na. So hindi parang pagod din kami. Parehas lang. Parehas lang, parang dapat bumas na lang pala kami ng madaling araw. No? At sa madaling sabi, the next day, na-interview na kami. Aba, yung kaba namin hanggang sa taas ng bubungan. Wala naman kami balak mag-TNT, pero yung sagot namin parang may balak mag-TNT. Sa madaling sabi, hindi po yung pinayagan ni Lord. Hindi kami nakapasa. No? So, talagang kung hindi kalooban ni Lord, hindi po mangyayari. Ginawa naman namin yung best ng pag-fill out ng form. Ng the best na ability namin, na tingin namin walang mali. No? Nandun kami on time. Advance pa nga. People na you already went to US. No? So, bumili na ako ng gano'n. Sabi ko, ma-manifest ko na kasi meron na akong Eiffel Tower na nagpunta na ako ng Paris. Gano'n. Meron din ako yung sa London. Tapos, US dadagdag ko. Pero, hindi pa rin nag-succeed. Amen? Gumastos kami, napagod kami. Pero, nung unang pagpaplano pa lang, hindi namin tinanong si Lord kung kalooban niya ba yun. Desire lang namin yun nung una. Pero nung nandun na kami, wala na rin kaming excitement kasi tinanggal na ni Lord sa amin yung desire na pumunta ng US. Amen? Amen. Kasi kaya po nakabili kami ng sasakyan kasi yung dapat ang ticket namin. Yun ang pinang-down payment namin. Amen? Mas magagamit pala namin yung pera sa mas mabuting bagay. Amen? Kesa sa pinanlibot namin. Amen? Minsan, akala po natin mas matalino tayo kay Lord.
Kagaya po ng kwento na matutunghayan natin, no, sa Genesis chapter 11, verse 1 to 9. This is the Tower of. Dating sila sa isang patag na lugar sa Shinar at doon sila nanirahan. Verse 3. Ngayon, sinabi ng mga tao, magtayo tayo ng isang lungsod na may tore na aabot sa langit para maging kanyag tayo at hindi mangalat sa buong mundo. Kaya gumawa sila ng mga tisa at pinainitan nila ito hanggang nang mabuti para tumigas ang gusto. Tisa ang ginamit nila sa halip na bato at aspalto ang ginamit nila bilang semento. Verse 5. Ngayon, bumaba ang Panginoon para tignan ang pagtatayo ng mga tao ng lungsod at tore. Sinabi ng Panginoon, ang mga taong ito ay nagkakaisa at may isang wika lang. At ang ginagawa nilang ito ay simula pa lamang ng mga binabalak pa nilang gawin. Hindi magtatagal, gagawin nila ang kahit anong gusto nilang gawin. Kaya bumaba tayo, pag-iba-ibahin natin ang mga wika nila para hindi sila magkaintindihan. Verse 8. Kaya pinangalan sila ng Panginoon sa buong mundo dahil hindi na sila magkaintindihan. Nahinto ang pagtatayo nila ng lungsod. Ang lungsod na ito ay tinawag na Babel dahil doon pinag-iba-iba ng Panginoon ang wika ng mga tao. At mula roon ay pinangalan niya sila sa buong mundo. Pagiging po si Lord sa kanyang salita. Amen. Yung first 11 chapters ng Genesis ay tinatawag po na primeval history ng mga Bible scholars. Pag sinabing primeval history, dito mo mababasa ang origin ng mundo, saan nanggaling yon, ang mga wika, no? Ang mga, dito mo mababasa yung creation, yung fall, the flood. No? So yung Genesis 11, ang mga tao po dito ay yung mga anak na yung tatlong anak ni Noah. Si Ham, si Japheth, no? At saka si Shem. Okay? So sila po ang mga nagbabalak na magtayo ng pinakamataas na tore upang sila ay maging kanyag. No? So yung salitang Babel, ang ibig sabihin po niyan ay confusion. Okay? Pag sinabing Babel, ang meaning niyan, confusion. Okay? Pagkalito, dahil nga po ang ginawa ng Panginoon from one language, ginawa niyang iba-iba ang lengguwahe ng mga tao. Kaya kung tinanong ka, saan galing ang mga iba't ibang lengguwahe? Sa Panginoon pa din. Kasi alam mo yung story ng Tower of Babel or Babel. Amen? Yung lugar po kung saan sila nagtayo ng tore ay sa Babylon. Okay? Sa Babylonia. Ito po yung sa lugar ng Mesopotamia. Okay? So, binibigyan ko lang po kayo ng context. Okay? So, kung babalikan po natin yung chapter 9, ang sabi ng Panginoon kay Noah, ito yung plano ko. Okay? Basahin po natin. Genesis 9 verse 1. Pinaspasan ng Diyos si Noe at ang kanyang mga anak at sinabi, magkaroon kayo ng mga anak para dumami at mangalat kayo sa buong mundo. That is the purpose and will of God. Para po sila ay mangalat. Pero ano sabi nila doon sa Genesis chapter 11? Gawa tayo ng tore para maging tanyag tayo at magsama-sama tayo. Is it aligned sa kalooban ng Panginoon? No, di ba? Kaya ang ginawa ng Panginoon, He confused them with different languages para mapilitan po silang i-abandon yung plano nila. Hindi sila mag-succeed doon sa pinaplano nila at matupad pa rin yung purpose ni God. Amen. Na mangalat sila. Actually, etc. So, kung titignan po natin, no, i-connect natin sa prayer. Di ba when we pray, ang nagiging
agenda natin is parang palitan. Okay? Lord, parang you want to impose your will and purpose and plan kay God. Pero dito po makikita natin na kapag meron pong will, merong purpose, merong plan si God, kahit magpapalit-palit na ng henerasyon, yun pa rin ang kalooban ng Panginoon. Amen? Genesis chapter 1, ginagawa pa lang ang tao, sinabi na niya, eto ang kalooban ko. Magpakarami kayo, pamahalaan niyo ang buong mundo. Nag-fall na si Adam, nagkaroon na ng flood, no? And then the time of Noah, ganun pa rin ang purpose ni God. Amen? Kaya, kapatid, the fact na ikaw ay buhay pa rin ngayon, kahit sabihin mo, ay, tumanda na ako, no? Halimbawa, narinig mo yung calling ni Lord kung ikaw ay dalaga pa lang or bata pa lang, nagkaasawa ka, nagkaapo ka na ngayon, and then parang iisipin mo, ay, wala na yata yung plan ni God sa buhay ko. Diyan ka nagkakamali ka pa rin. This one, even for hundreds and thousands of generations, yun pa rin ang purpose ni God. Amen? That was the command of God after the flood. Magpakarami sila, mangarap po sila. Amen? So Noah lived 350 years after pa po ng flood. So there are plenty of time para po magpakarami sila. No? This one is a physical multiplication. No? So nire-require sila ni Lord na manganak ng manganak, magpakarami. Unlike ngayon sa panahon po natin, di ba? Kinokontrol na ang population. Madalas ayaw ng manganak ng mga kababaihan. Amen? Nandito pa po ba tayo? But, so nakita po natin dun sa story, instead of following God, no? Iba yung dinesire nila, iba yung pinlano nila doon sa kalooban ng Panginoon. Kaya nga kapatid, when you pray, you ask the Lord, Lord, align mo yung puso ko doon sa kalooban mo para sa buhay ko. Amen? Kasi yung purpose ni Lord sa buhay mo, kapatid, walang ibang makaka-fulfill niyan kung hindi ikaw. Amen? Kaya, yun yung pag-pray natin kay God. Every time that we connect to God, Lord, lagay mo po yung will mo sa heart ko. Bigay mo po yung desire ngayon sa heart ko. Amen? So God made it very clear, dito po sa story na to, no? Na they were to spread sa lahat ng dako ng mundo. But they ignored Him. They ignored God's command. And so God said, I'm going to have to break that up. Ang sabi po ng Bible, if God is for us, who can be against us? Kung ang Lord daw ay kakampi mo, sino ang makakalaban sa iyo? Pero dito sa storya po na ito, ang mismong kinalaban nila, ang pinakamatalino, pinakamakapangyarihang Diyos. Kaya nangyari po, hindi sila nag-succeed kahit na sila ay nagkakaisa pa. Amen? Pag sama-samahin man po ng tao ang lahat ng kanyang galing at lakas, wala pa rin pong tatalo pagdating sa Panginoon. Amen? Tignan niyo po yung human pride and rebellion. Ang sabi nila, let us make name for ourselves, reflecting their desire for self-glory and not God's glory. Sabi nila, magtayo tayo ng tore para tayo ay maging tanyag. Aside doon sa magsama-sama sila. But yung mga taong surrendered sa will ni Lord. Pag binigyan ka ng 10 milyon ni Lord, alam niya, nagagastusin mo yan for His purpose. Eh bakit wala kang 10 milyon ngayon? Kasi yung surrender, yung klase ng surrender mo at commitment mo ay hindi kayang i-handle ang 10 milyon. Kaya the more a life is surrendered to the Lord, the more na pagpapalait ka ng Panginoon. Kasi alam niya, yung gagawin mo is for His
purposes. Amen? Sabi po ng Kawikaan, Proverbs 16:18, ang kayabangan ay humahantong sa kapahamakan, at ang nagmamataas ay ibabagsak. Kapatid, this is a law. Ibig sabihin, kahit anong gawin mo, we cannot break this. Kapag nagmayabang ka, kapahamakan ang dinadala mo sa sarili mo, at ikaw mismo ang nagpukos ng iyong pagkabagsak. Ano ang uri ng pagmamalaki? One example. Nung dati, bago ka sa trabaho mo, you are always asking God for wisdom and guidance. Lord, tulungan niyo po ako kasi bago ka eh. Tingin mo wala kang alam, hindi mo kaya. Pero nung gumaling ka na, nalaman mo na yung trabaho mo, hindi mo na ina-acknowledge si Lord na kailangan mo siya doon sa ginagawa mo. Nag-aral ka. Dati, nagpipray ka lagi, Lord, bigyan mo ako ng wisdom, tulungan mo ako ma-absorb yung aking pinag-aaralan. Ngayon, marunong ka na, tapos ka na. Wala na pag-acknowledge kay Lord. Doon sa nililigawan mo, naging asawa mo na ngayon. Amen? Madalas, tumatayo po tayo and we are going through the motions of life without even acknowledging, Lord, tulungan niyo po ako na magawa yung kalooban mo ngayong araw nito. Amen? Sabi ng James 4:6, ngunit sapat ang biyayang ibinibigay ng Diyos. Kaya nga sinabi sa kasulatan, kinakalaban ng Diyos ang mga mapagmataas, pero kinakaawaan niya ang mapagpakumbaba. Amen? Kapag pala kapatid, ikaw ay naging mayabang, even hindi mo sabihin sa words mo, sa actions mo, that you don't need God, di ka na kumawalik kay Lord eh. Alam niyo po ba, the day, the moment that you don't pray, mayabang ka na. Kapag hindi ka nag-pray, kapatid, isa lang ang ibig sabihin, you have pride in your heart. You are telling God, kaya ko ang araw ko. Kaya ko yung ginagawa ko. Amen? Hindi dahil tamad ka, kapatid, kaya hindi ka nag-pray. May pride ka. Ang sabi po dito, kinakaawaan niya ang mapagpakumbaba. Kagising mo pa, bayo ka tala. Lumuhod na kaya ng kama mo. Malambot naman po yung kama mo eh. And then you pray, Lord, I invite you today. I need you today in my life. Guide me, help me. I need your wisdom. Amen? Diba sabi nga po natin last Sunday, hindi naman natin kailangan na sobrang habang manalangin. But there are moments that we need to pray long to hear from God. Amen? Basta po yung talagang taos sa iyong puso na panalangin. Amen? So where does planning fit in our life? Do you plan daily? No? So yung message po natin dito, planning without God. No? So yung story, do you include God sa direksyon ng pamilya mo? Do you include God sa iyong business? Nakakalugod ba yung business mo kay God? Mga trabahante, nakakalugod ba the way that we work sa harapan ng Panginoon? Sabi ng Proverbs 27 verse 1, huwag mong ipagyabang ang gagawin mo bukas, sapagkat hindi mo alam kung anong mangyayari sa araw na yun. Kagaya po ng Tower of Babel, pinagyabang nila, pag natapos ito, we will make name for ourselves. No? Magiging tanyag tayo. Pero sinasabi po ng Proverbs 27 verse 1, huwag kang magyabang kasi hindi mo hawak ang bukas. Pwede sabihin mo, ito yung plano ko this week,
next month, next year, or this coming 10 or 20 years. Pero sabi ng word ni Lord, di mo naman alam kung anong mangyayari sa'yo. Kaya huwag kang magyabang. Ano po tamang sabihin? Kung kalooban mo, Lord, eto po sana ang mangyari. Diba? Narinig niyo na po yung salitang Lord willing? No? Pag meron akong kaibigan na Baptist, madalas po niya itong sabihin, Lord willing ha. Kasi yung nga pinaplano mo, hindi mo pwedeng pagyabang. Kasi hindi mo naman hawak yung bukas mo. Amen? Kapatid, if Jesus is your Savior and Lord, then every plan should take into account. What does He think? Ano bang iniisip ng Panginoon sa pinaplano mo? Ano bang kalooban ng Lord? Ano ba ang kanyang desisyon? Ano ba ang kanyang pipiliin? Okay? And ano ba yung kanyang plano sa aking buhay? You and I, kapatid, cannot come up with a better plan than the will and purpose of God in our lives. Bakit? Kasi He knows your weaknesses, He knows our needs, and He knows what is best for us. Kasi kaya nga po siya yung tatay natin eh. Amen? Mga magulang, di ba mas alam nyo yung mas makakabuti sa inyong anak? Pero madalas, nag-aaway kayo, nagkakaroon ng conflict dahil akala nila yung kanilang ginagawa at pinipili ay mas tama. Amen? As if ikaw ay pinanganak kahapon at siya ay matagal nang nabubuhay. Kagaya ng ating Panginoon. Even before the foundation of the earth, nandyan na siya. Mas alam mo pa ba kaysa sa Panginoon? Amen? If God is in your plan, it's going to work out. Sabi mo sa katabi mo, it's going to work out. Going to work out. Basta kasama mo si Lord. Amen? Make sure of that. Kailangan kasama mo si Lord sa mga pinaplano mo. Amen? Because He is the plan maker. Okay? Ask yourself, do you plan without considering God? Mga kapatid, may plano ka na hanggang year 2025. Okay? December 2025. Pwede mo pang baguhin yan if it's not aligned in the will of God. Amen? Kasi hindi ka babakapin ni Lord kapag hindi yan purpose niya ang ginagawa mo. Amen? Diba sa atin, kapag merong papasok ng trabaho, gusto natin may backer para madaling makapasa at makapasok. Amen? Eh what if yung plano mo, ang backer mo si Lord? Sino pa ba makakatalo dyan sa plano mo? Sinong makakapigil? Amen? Ang tanong lang dyan, babakapan ka ba ni Lord sa plano mo? Amen. If we do not seek God's guidance in our planning, we make wrong decisions, kapatid. Emotionally, financially, relationally, and spiritually. Mahal pong magkamali. Amen? Kagaya when we plan without first consulting God kung, Lord, kalooban mo ba ito? Amen? Sometimes what we plan is good. Diba? Meron bang pangit doon sa pagpasyal sa ibang bansa? Wala naman kung titignan po natin. But if the timing isn't right, pangit din ang nagiging kalalabasan. Amen? God cares about every single detail ng ating buhay. Amen? And dito po ako magtatapos. Ano ba yung mga consequences when you leave God out of your planning sa buhay? Hindi lang ngayong taon na ito, but also in the future. Number one, kapag ni-leave out mo si God sa plano mo, kapatid, number one, you have no right to claim His provision and protection. Di ba si Moses, nung sila ay pupunta na sa desert, no? Tatawid na from Egypt, papunta sa Promised Land. Sabi ng Lord, masyas kayo rin bundok, sige, ikayo na ang muna. Ikayo na ang lumakad, di you. Pero nung
sabi ni Moses, Lord, nalang sabihan na kaya kami. Nung paboran mo kami. Nung nokarin ka rin kami. Kaya po may kantang, where you go, I'll go. Where you stay, I'll stay. Ba't siya rin ito? Kitang sinabi ng Moses, Lord, nung ita ka rin kaya, nagimama ko. Meron po ba tayong ganong klaseng attitude? You can't expect God's help when you exclude Him, kapatid. Saying, I sort of prayed about it. No? Pero ang ibig lang talagang sabihin nun, sinabi ko na kay Lord. Madalas po ang ating prayer, nag-i-inform lang. Ito po ang plano ko, God. Pero hindi po natin kinoconsult talaga si Lord kung plano niya ba yun sa ating buhay. If that is the case, wala kang right to claim for His provision and protection. Ito na po, paulit-ulit kong sinasabi ito. If it's God's will, it is God's will. Amen? Pangalawa, you can honestly ask for His blessing. If it's not His plan, how can you ask for His blessing? Amen? At pangatlo, you may choose less than God's best. Madalas mangyayari, you will settle for less. Because you live out of God, hindi yan yung best niya for you. Sa mga wala pa pong asawa, ask God, Lord, ito bang taong ito is the right person for me. At sa mga meron na pong asawa, try to be the best person that you can be for your spouse. Kasi ikaw yung pinili niya. Madalas po namin joke ni Kuya Abe, matalino ka, sabi niya ni Daddy Paul. Matalino ka, sabi niya. Dahil ako ang iyong pinili. Praise God. Sana maging ganon ang comment ng iyong asawa. Okay? Matalino ka dahil siya ikaw ang kanyang pinili. Amen? Alam niyo po, minsan sa God's best, kailangan ng waiting. Sabi mo sa katabi mo, waiting. Waiting. Alam niyo sa TikTok, wait. Diba? Wait. Sa TikTok, meron ganun sumisikat Learn how to wait para ma-experience mo yung God's best. And oftentimes, ito yung pinakamahirap na part, yung mag-antay. So, wala tuloy yung best features doon sa dapat na para sa'yo. Amen? Mag-antay ka if you want the best. Now, Ate Vilma, kapag ba sinabi nag-antay, as in stock up ka, wala kang gagawin? Hindi po. Pag sinabi you are waiting, you are preparing yourselves doon sa pinagpipray mo. Nagpipray ka ng asawa. Be the best husband or wife that you can be right now. Nagpipray ka ng more. Be responsible. Amen? Be faithful. Okay? In our waiting season, piniprepare po tayo ni Lord. Amen? And then pangapat, when you leave God out of the planning, you have confusion. When you disobey God, you start to wonder what went wrong. Saan ako nagkamali? Diba? Yun ang iyong theme song. Kapag you leave God out of your planning, magtataka ka saan ka nagkamali. And then panglima, conflict. The Holy Spirit will give you unrest when you make the wrong choice. Praise God. Alam nyo, this is your saving grace. Na kapag mali yung tinatahak mong landas, binibigyan ka ng unrest ng Holy Spirit. That is your sign na mali
ginawa mo o yung pinasok mo. Amen? Praise God for that. Kasi kung wala kang tigatid, you are still you're feeling happy and peaceful kahit mali na yung ginagawa mo. Diba? Mapapahamak ka. But God loves us so much, He will give us a conflict inside of us na, uy, parang hindi connect to Uy, parang hindi to yung will ni Lord No? Ito yung tinatawag nila ng madalas ng gut feeling. No? Kung ano, yung tiyan mo parang merong umiikot na hindi mo maintindihan, that you feel so restless. Amen? I think that is still positive kung titignan mo, pero dito is negative dahil nawawala yung peace mo. Amen? Panganin, you have regret. God's plan are always best. When we go our own way, we often look back with regret. If only I had waited. Sana pala. Sana pala. Ayaw ko nagawa hindi. Sana pala. Bininaya ko. Sana pala. Diba? Ito po yung mga merong what if. If only. And last is pain. There's emotional, financial, physical, and even spiritual pain when we step ahead of God. Otamanin muna ka. Uli pinggagagad ka, puri mo na yung ako, itang blessing mo, itang breakthrough mo. Madalas, impis na blessing yung ako, pain. Because mali yung napili. So the Tower of Babel is a perfect example. God told them what to do, but they did not listen. Kapatid, ano ba yung sinabi ni Lord sa'yo personally? Na pinagmatigas mo yung puso at ulo mo na hindi mo sinusunod. Sabi po ng Galatians 5 verse 16, but I say, walk by the Spirit. Hindi stepping ahead. Walk by the Spirit. And you will not gratify the desires of your flesh. Kapatid, baka pala dahil hindi mo naririnig yung will and purpose ni God. Kasi yung naririnig mo, yung desire ng iyong flesh. Amen? Kaya sabi niya dito, anong sunod? Kapatid, this is the best example. You are like a gloves. Yung ang laba, example, gloves. Panglaba o yung sinusuot ng doktor. Okay? You are like the gloves, but yung kamay is God. Sumasabay lang ang gloves doon sa galaw ng kamay. Wala naman talagang buhay at magagawa yung gloves unless pumasok yung kamay at gumawa through him or through her. Amen? Amen. We are like a gloves. We should keep in step with the Holy Spirit. Kung anong galaw ng Panginoon, yun yung sabayan mo. Kaya lang ang problema, kapag hindi ka connected kay God, you will never know the move of God in your life right now, in the season of your life right now. Amen? Nasa ang season ka kaya, kapatid? Merong ibang tao na sa planting. Merong iba na doon sa pagdidilig, pagpupungkal, doon sa pag-aalaga ng kanilang tinanim. And they are in the waiting season of their lives. At meron namang ibang tao na sa harvest season ng kanilang buhay. Kapag nagkamali kang i-compare ang season mo sa season ng iba, ma-discourage ka. Amen? You will be discouraged. And ako magpatuloy kahit ang kiyahang season. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, meron tayong kanya-kanyang race. Amen? Meron po tayong kanya-kanyang takbuhin. Hindi mo pwedeng i-compare ang season mo sa season ng iba. Amen? Meron pong dalawang builder
It's a short story. Nandyan pa po ba kayo? O natutulog na po kayo? Pakikurap po yung katabi mo ako natutulog. Binibigyan ko po kayo ng license. Kumain niyo po sa singit. Amen. Meron po dalawang magkaibigan, si Marco at si Levi. They decided to build their houses. No? So si Marco, mabilis siyang nagpa-sketch, nagpa-plano, at bumili ng mga cheap materials na galing sa plank. And then, siya po ay nag-build ng mabilisan ng kanyang bahay. Pero si Levi, on the other hand, pinag-pray niya muna. He consulted wise builders, checked the soil, and laid a deep foundation, even if it took longer before mapagawa yung kanyang bahay. No, si Marco was able to build his house within 3 months, while si Levi, it took him 1.5 years before mapatayo ang kanyang bahay. And then, one time, meron po dumating na malakas na bagyo. At yung bahay ni Marco has collapsed. Pero yung bahay ni Levi stood firm. Ayame kinagget ang bagyo. And then when Levi was asked, "Oh, but ayame salanta, ayame skira ikehang bale." Sabi niya ganyan, "Because I didn't plan with my head. I planned with God's word." Amen? Every time that we go to cell group and on Sunday worship service, we get the Word of God as instruction sa ating buhay. Kapatid, paglabas mo dito, what you do with it makes the difference. Ang sabi ng Biblia, niloloko mo ang iyong sarili. When you read the Word of God, when you hear the Word, and you do not apply it, magtataka ka, bakit si kapatid na ganito may nangyayari sa buhay niya? Bakit parang sa akin longer? Amen? Sabi po ng Psalm 127 verse 1, kung wala ang tulong ng Panginoon sa pagtayo ng bahay, walang kabuluhan ang pagtatayo nito. Kung wala ang pag-iingat ng Panginoon sa bayan, walang kabuluhan ang pagbabantay dito. Because during that time, di ba po, ang city nila is merong wall na nakapaligid para hindi sila makonquer. Those were the type of cities. Kagaya nung sa Jericho, di ba, nung inikutan ng team ni Joshua 7 times, nagiba yung wall kung saan meron nagbabantay. So, ganito po yung picture nun. Kung wala ang tulong ng Panginoon, wala pong kwenta yung effort mo, kapatid. Unless the Lord yung mag-establish, ang ganda nito sa English unless the Lord establish it, the labor is in vain, sabi niya. Okay? So, Psalm 127 verse 1. And this is one of my life verse. When, bago po kaming kasal ni Abe, ito ang prayer ko, Lord, establish my family. Kasi ang alam ko, pag si Lord ang nagpasimula, magiging matatag yung pamilya mo namin. Amen? Kaya yun po yung pinag-pray ko, Lord, establish my family. Kaya glory to God po. No? In our 8 years ng buhay po namin, mag-8 year anniversary na po kami ni Abby on September. Within those 7+ years, God has been so faithful with this word. Pag po talaga meron kang pinanghawakan na salita ng Panginoon, you made that your prayer, God will never fail you. Amen? Kaya po kapatid, planning without God, ito po yung ating pinag-aralan ngayon. God is always willing to guide. Kapatid, ang tanong, willing ka bang magpag-guide? Listening to God is a major principle in our Christian journey. And listening to God and obeying Him. Period. Yun po yung ating susi para po tayo may ka-breakthrough this year. Amen? Pag marunong po tayong sumunod, no? Yun din po yung pinaulit-ulit ni Pastor
Gerald Magno nung nandoon po tayo sa Convergence sa Pangasinan. Sabi niya talagang pagsunod lang ang puhunan niya. Kung bakit po ngayon sila ay matagumpay at nagtatrive. Hindi lang surviving, but thriving. Pag sinabing thriving, wala ka doon sa survival mode. Nandoon ka sa mode na hindi ka masyadong stress. Amen? So kapatid, pwedeng tayo po ngayon ay confused. No? Because of the decisions that we made long ago. But, ito pong magandang balita, it's never too late. Sabi mo sa katabi mo, it's never too late to start. Never start. Pwede pa mong mag-umpisa ulit. Amen? Buhay ka pa eh. Amen? Pagkagising mo sa umaga, kapatid, that is a new start. Kasi yung bukas, yung next week, yung next month, hindi mo naman hawak. Yung ngayon lang ang hawak mo, kapatid. Amen? So make the most out of your day. Okay? And lagi mo lang pag-pray, Lord, help me to glorify you today. Lord, help me to honor you today. Lord, help me to give you glory today. Amen? Amen. Dito na po talaga ako magtatapos, promise. There are 3 types of man. Okay? Can you show the photo, Dave? Meron dyan. Meron 3 types of man. Okay? First, ito yung tinatawag na natural man. Pangalawa, carnal man. And last is the spiritual man. Kapatid, nasaan ka dito? I-assess mo yung sarili mo. Okay? Pwede pa i-laki. Yung plus sign. Sa baba. Zoom. Yan. Ayun. Okay. Scroll down mo yan. Ikaw ang nasusunod. Ikaw ang hari ng buhay mo. What you want, you follow. Okay? Ganun po ang natural man. Okay? So, yung mga bilog-bilog na dots, those are your interests, your goals, your plans, your dreams. Everything that pertains about your whole life, nandyan po sa loob ng circle. And Christ is outside the life of a natural man. Amen? At meron pong pangalawa, yung carnal man. Yung carnal man, zoom me dito tapos scroll me up. Eh, bisa. Download me. Tapos present me. Importante po nating makita yung illustration na to. Kasi very connected siya sa message po natin na planning without God. Bakit? Ano bang klaseng man ba tayo? Okay? So, carnal man. Ay, sorry. Parehas lang sila. Okay? Pero sa carnal man, yung cross, nasa loob na. Pero, yung self, nasa trono pa rin. Okay? That is the carnal man. Tapos, yung kanyang buhay, gulo-gulo pa rin. Okay? Madalas, diyan na i-stack up ang isang mananampalataya. Pinapasok si God sa buhay niya, pero hindi ina-abandon yung kanyang trono. Siya pa rin ang nakaupo at nasusunod. Kaya as a result, ang kanyang buhay ay magulo pa rin. And this is the last one. And I pray, maging ganito po yung buhay natin. Spiritual man. Yan. So, ay, bakit ganyan? Hindi pa rin siya. Okay. Sige po. Mali yung photo na naka-attach. So, the Christ-centered life. Okay? So, yan po yung doon sa pangatlo. I'm so sorry. Dito sa akin, naka-ano siya. So, ang mangyayari, yung self, nasa baba na siya. At yung cross, siya na yung nakaupo doon sa trono. Okay? Doon sa
chair. That is the spiritual man. And then, lahat ng kanyang bilog-bilog na dots, nakaayos, pabilog doon sa kanyang inside of the circle. Amen? That is the spiritual man. Makikita niyo po yan sa internet actually, kung gusto niyo makita yung tatlong photo. So, kapatid, nasaan ka dyan? Are you still a natural man, a carnal man, or a spiritual man? Amen? Madalas, hindi po ayos ang ating buhay, hindi dahil sa kagagawan ng Panginoon. Minsan, hindi ayos ang ating buhay because of the decisions na ginawa natin, na hindi natin in-involve si God. Amen? Kaya kapatid, tumayo po tayong lahat and sama-sama po tayong manalangin gamit itong kanta na to na Maghari Ka by Music Katha. So let us sing this song and we will pray. Amen? Thank you, Lord. Sige po. I-focus po natin ang ating kaisipan kay God. Thank you, Jesus. Namnamin po natin yung every lyrics ng kanta nito. Maghari ka, Panginoon. Hallelujah. Pinanumalik sa iyong paglinda. Yes, Lord. Dinadalangin ang iyong pagtanggap. Hinahanap ang iyong kawiran. Niyayakap ang iyong kalooban. Maghari ka. Yes, tuwing mo prayer yan, kapatid. Maghari ka. Panginoong Jesus, maghari ka. Sa buhay ko, sa puso ko, Panginoong Jesus, maghari ka. Yes, Lord. Nanumalik sa iyong ilaw, dinadalangin ang iyong pagtanggap. Hinahanap ang iyong katwiran, niyayakap ang iyong kalooban. Declare this. Declare mo yan, kapatid. Maghari ka, Panginoong Jesus, maghari ka. Sa buhay ko, sa puso ko, Panginoong Jesus, maghari ka. Maghari ka, maghari ka, Panginoong Jesus, maghari ka. Sa buhay ko, sa puso ko, Panginoong Jesus, maghari ka. Yes, so God. Maghari ka, Panginoon. Ito po ang aming panalangin ngayong umaga nito. Pagharian mo ang buong buhay namin, ang pamilya namin, ang buong pagkatao namin, Panginoon. Our job, our finances, our dreams, all of our plans. We invite you, Lord, to come and have your way with us. Lord, have your place in our lives. Have your rightful place, Panginoon. Bumababa po kami sa trono ng aming buhay. Kayo na po ang umupo sa trono ng aming mga buhay, Panginoon. Come on, just say that to the Lord right now. Pray in your own words. Panginoon, maghari ka. Come on,
Panginoon, kung ano po yung aspeto ng buhay mo ngayon, na tingin mo hindi naghahari doon ng Panginoon, I want you to invite Him right now. Sabi po ng Revelations, kumakatok ako sa iyong puso. Kung ako'y pagbubuksan mo, ako'y kakain na kasama mo. Our God is a gentleman God. Kapag hindi mo siya in-invite, kapatid, hindi niya panghihimasukan anumang aspeto na yan sa buhay mo. Kaya come on right now, if that is about your studies, about sa buhay ng iyong mga anak, about your business, about your career, about your dreams and plans, about your finances, emotional, physical plans, whatever that is, just invite the Lord and say, Lord, maghari ka on this area. I relinquish, binibitawan ko yung aking right, yung aking pagkahari sa area po na ito. Tulungan mo kami, Lord, in our weaknesses. Tulungan mo kami with our big faith, Lord. Lord, maghari ka in my situation, Lord. Mag-intervene ka, Lord, sa aming buhay. Kagaya sa Tower of Babel, Lord, if it's not your will, intervene, Lord God. Salamat po, Panginoon. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. You are not just our Savior. You are our Lord. You are our King. This ministry, Panginoon, we need you, Lord. We need your power. We need your leading, guidance, and wisdom. Lord, salamat. We need you in our bodies, Lord. You are our strength. You are our healing, O God. We need you, Lord, in our career, in our dreams, in our hope. Lord, sa mga plano po namin na pag-unlad sa buhay, may it be according to your will and purpose, O God. At sa oras po na ito, Lord, ano man ang desire na makalaman ng aming puso, we ask you to take it away right now, Lord. Those desires of the flesh that leads to kapahamakan and death, we pray right now in Jesus' name, remove those desires, Lord, in our heart. In Jesus' name. In Jesus' name. Lord, be the Lord ng aming mga anak. Kaapu-apuhan, Lord God. Be really the Lord of this church, O God. This organization, Lord. Maraming salamat. Be the Lord, Lord, ng aming family. Come on, just dedicate your family right now to the Lord. If you are a parent, a father especially, dedicate mo yung mga anak mo, yung asawa mo kay Lord. Amen? At kung asawa mo naman yung mga anak mo, dedicate them as well to the Lord. And even your mga apo. Lord, sa'yo po ang aming pamilya. Lord, sa iyong Villanueva family. Come on, just dedicate your family to the Lord. Ikaw ang may-ari, Lord, ng lahat ng meron ko. Our children, our grandkids, O God, we dedicate them all to you, Panginoon. They are yours, O God. And I pray, Lord, your best will in their lives, your perfect will and plan happen to our family. Maraming salamat. This we all ask and pray in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. And everybody, God's people say, Amen. Amen. At sabi mo po rin sa katabi mo, I'm blessed you are here. Glory to God. Amen. Tanggapin po natin ang pagpapala ng Panginoon. Let's call Pastor Camila to declare the blessings of the Lord. Lord, tayo lahat ay receive ng pagpapala ng Lord. We have so much blessing. Amen? Praise God. Sige po, taas po natin ang aking mga kamay. The Lord bless you. The Lord keep you. The Lord make His face shine upon you and give you peace.
In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, everybody say,